Puspusa naman ang pamamahagi ng DSWD ng cash relief assistance sa ating mga kababayan sa probinsya na ramdam ang epekto ng mahal na presyo ng petrolyo. Kabilang na riyan ang tricycle driver sa Kamalig Albay na lubos ang pasasalamat sa suporta na natanggap mula sa gobyerno. Si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Sa pagmamaneho ng tricycle, nakadepende ang kabuhayan ni Kuya Eric dito sa Kamalig Albay. Kaya naman laking tulong sa kanilang pamilya ang natanggap niyang 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development ngayong mataas ang presyo ng petrolyo. Siyempre sa tricycle, kailangan din yun yung sa maintenance saka yung sa gasolina. Malaking talagang tulong sa amin to. Si Tatay Nardo naman may pandagdag na raw sa mga gastusin nila sa bahay at sa pag-aaral ng kanyang anak. Magagamit namin sa mga pangailangan namin, lalo na yung may nag-aaral akong anak, tsaka yung mga pangailangan namin sa bahay, tsaka yung pangbili ng pyesa. Malaking tulong po ito sa aming mga magta-tricycle. Kabilang sina Kuya Eric at Tatay Nardo sa 730 benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS mula sa 50 barangay dito sa Kamalig. Naging matagumpay ang payout para sa mga tricycle drivers sa pagtutulungan ng DSWD Bicol at Kamalig LGU. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang LGU kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagtugon sa nararanasang hirap ng mga nasa sektor ng transportasyon. Nagpapasalamat kami siyempre sa ating Pangulong PBBM, kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang initiative. And through the siyempre help and pag-facilitate ng DSWD through Secretary Rex Gatchalian sa pagbigay po nitong cash relief assistance, especially sa ating transport group, sa ating transport sector, specifically itong mga TODA members po dito sa aming bayan sa Kamalig. Una nang nabigyan ng ayuda ang mga tricycle driver sa 7 lungsod sa Bicol Region kung saan mahigit 800 ang nakatanggap ng cash relief assistance. Ang agarang pamamahagi ng ayuda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon ang transport sector na direktang apektado ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.